Nasaan ang boss mo? Ito ang bungad ni Charmaine sa driver na si Sixto. Ito lang kasi ang umuwi ngayon na kadalasan naman kasama ang kanyang asawa. Ngunit iba ang pakiramdam niya ngayon. Mas tumindi. Matagal na ito. Halos mag-iisang taon na din pero bulag si Charmaine dahil sa pagmamahal niya sa kanyang asawang si Jordan. Ayaw niya lang ng ideya na hindi ito umuwi. Sixto, tapatin mo nga ako. Si Jordan, saan siya tumatambay kapag ganitong hindi siya umuwi? Blanco ang ekspresyon ni Sixto. Para bang wala talagang balak ilaglag ang boss nito. Nasa trabaho pa po si Sir Ma'am Charmaine. Ito lang ang tanging sagot ni Sixto sa kanya bago siya naaalis para umuwi na. Ipinarada lang kasi nito ang kotse at sa kabilang daan lang din naman ang bahay nito. Huwag mo nga akong niloloko. Pakiramdam ko niloloko ko ng asawa ko eh. May iba talaga eh. At tapos ikaw din? Ganyan ba kayong mga lalaki? Nagtatakipan kayo? Oo, alam ko Sixto na amo mo ang asawa ko. Siyang may karapatan sa lahat dahil asawa lang naman niya ako. At kasangkapan lang ako. I'm just a trophy wife na tinapon ng sarili kong mga magulang para i-display niya. Pero Sixto, mahal niya ako. Sinabi niya yun the moment na pinakasalan niya ako. Sa hotel na hinahawakan ni Sir, Unit 102. Makukuha mo ang sagot, ma'am. Basta, huwag lang akong madadamay dito. Walang emosyong wika ni Sixto bago mariing napapikit dahil pagdating kay Charmaine, lumalambot siya. Siguro dahil na din sa awa sa babae. Para na kasi itong tanga na walang alam sa ginagawa ng asawa. Isang taon na. At alam ni Sixto na isang araw, bigla nilang maglalapag si Jordan ng mga papeles dahil matagal na itong nag-aasikaso ng divorce para makasama na nito ang sekretarya nitong si Nadine. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Charmaine. Ang mga salita ni Sixto ay parang malamig na tubig na gumising sa kanyang natutulog na diwa. Imbis na pumunta roon bilang ang marangyang asawa ni Jordan, isang matinding ideya ang pumasok sa kanyang isip. Alam niya kung lalakad siya roon bilang si Charmaine, itatago lang ang lahat ng katotohanan. Kailangan niya maging invisible. Kinabukasan, sa tulong ng isang kaibigang eksperto sa theatrical makeup, binago ni Charmaine ang mukha niya. Nilagyan niya ng mga peking kulubot ang kanyang noo at gilid ng mga mata. Itinago ang kanyang magandang buhok at nagsuot ng maluwag na uniforme ng isang janitress. Gamit ang peking pangalan, madali siyang nakapasok sa hotel dahil nagkataong naghahanap sila ng agarang pamalit sa umalis na night shift cleaner. Hawak ang map at cart, pumasok si Charmaine sa hotel na pagmamay-ari ng sarili niyang asawa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila gustong sumabog, lalo na nang marating niya ang tapat ng Unit 102. Huminto siya at dahil may siwang ang pinto, na mukhang sa kapabayaan nakalimutan ng dalawa ay dahan-dahan niyang idinikit ang tenga sa pinto. At doon, narinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang asawa na sinundan ng isang mahinang tawa ng isang babae. Jordan, kailan mo ba ibibigay sa kanyang mga papeles? Pagod na akong magtago. Boses ni Nadine, ang sekretarya ng asawa. Konting tiis na lang, babe. Inaayos na ng abogado ko ang lahat para makuha ko ang kalahati ng ari-arian bago ko siya iwan. Alam mo namang negosyo lang ang dahilan kung bakit ko siya pinakasalan eh. Sagot ni Jordan na may kasunod pang tunog ng paghalik. Parang sinaksak ang puso ni Charmaine. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking nangakong mamahalin siya habang buhay, ay unti-unti na pala siyang pinapatay sa likod niya. Napakapit siya ng mahigpit sa hawakan ng map para pigilan ng sarili na humagulgol. Ang trophy wife na akala niya idinedisplay lang ay gagamitin pa pala hanggang sa huling patak ng kanyang yaman. Sa puntong yun, natuyo ang mga luha ni Charmaine. Ang labis na pagmamahal napalitan ng isang malamig at matinding galit. Hindi siya susuko ng walang laban at kung balak siyang iwan ni Jordan na walang kakwenta-kwenta, titiyakin niyang bago ito mangyari. Gaganti muna siya at pababagsakin ang asawa niya at ng kabit nito. Nang kumatok at buksan niya ang pinto ng Unit 102, mabilis na yumukol si Charmaine at nagkunwaring nagpupunas ng sahig. Lumabas si Jordan na naka-uniforme pa para sa opisina.
habang si Nadine naman nakakapit sa braso nito. Bakas ang mapang-asar ng ngiti sa mukha nito. Hoy Manang, ayusin mong paglilinis dyan sa loob at siguraduhin mong walang may iwang dumi dyan. Ani na din kay Charmaine. Hindi lumingon si Charmaine. Pinanatiling mababa ang kanyang ulo habang binabago ang kanyang boses upang magtunog matanda. Opo ma'am, masusunod po kayo. Nang tuluyang makaalis ang dalawa, pumasok si Charmaine sa loob ng silid. Ngunit hindi siya maglilinis. Agad niyang hinalughog ang mga gamit ni Jordan na naiwan sa lamesa. Doon ay nakita niya ang isang asul na folder na naglalaman ng draft ng divorce papers. Kasama ang mga peking financial statements na gagamitin ni Jordan para palabasing nalugi ang kumpanya at makuha ang perang nakapangalan kay Charmaine. Kinuha ni Charmaine ang kanyang cellphone at mabilis na piniktura ng bawat pahina ng dokumento. Akala mo ba matalino ka, Jordan? Bulong ni Charmaine sa sarili habang mariing nakatitig sa litrato ng kanyang asawa sa folder. Hahayaan kitang magdiwang ngayon. Pero sisiguraduhin kong sa oras na humarap tayo sa korte, ikaw ang luluhod sa harapan ko. Matapos marinig ang lahat ng kataksilan ni Jordan at Nadine, dahan-dahang lumakad palayo si Charmaine. Hawak pa rin niya ang map, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa labis na galit at sakit. Nang makarating siya sa likurang bahagi ng hotel kung saan walang tao, doon na nang hina ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Isang anino ang huminto sa harap niya at pag-angat ng kanyang tingin, nakatayo roon si Sixto. Naka-uniforme ito bilang driver, nakapamulsa at walang mababakas na kahit anong emosyon sa mukha nito. Hindi ito nagtanong kung okay lang ba siya. Hindi rin ito nag-abot ng panyo o nagpakita ng labis na pag-aalala. Sa halip, ibinabalang ni Sixto ang isang bote ng malamig na tubig sa tabi ni Charmaine. Tapos ka na ba sa shift mo? Ihahatid na kita. Maikli at tipid na wika ni Sixto, sabay talikod para maglakad patungo sa sasakyan. Walang kaluskus balungos na sumunod si Charmaine. Sa loob ng kotse, tahimik ang buong biyahe. Ngunit napansin ni Charmaine na ibinaba ni Sixto ang aircon ng sasakyan at bahagyang binuksan ang bintana. Alam nitong sumasakit ang ulo niya kapag masyadong malamig ang biyahe, kapag umiiyak siya. Buntis na si Nadine. Basag ni Sixto sa katahimikan. Para bang pinapatay na naman si Charmaine dahil sa panibagong katotohanan na kanyang nalaman. Pero hindi ba't mas maganda na ito? Ngayon, mulat na siya sa kasinungalingan ni Jordan. Gaganti ako, Sixto. Gagawin ko rin kay Jordan ang ginawa niya sa akin. Galit na galit si Charmaine. Sisirain mo ang buhay mo. Ngayon lang niya nakitang ganito kaseryoso ang driver ng kanyang asawa. Matalino ka. Pag-isipan mo ang mga consequences bago mo gawin, Charmaine. For the first time, hindi siya nito tinawag na mama at para itong musika sa pandinig ni Charmaine sa mga oras na ito. Parang mas gusto niya na ganito na lang si Sixto. Nakahanap siya ng kakampi. Pag hinalikan kita ngayon, pagtataksil na rin yun. At gusto kong ibalik ang ginawa niya sa akin. Kaya naman, pinutol siya ni Sixto. Pakiusap, huwag mong gagawin, Charmaine. And why? Dahil baka hindi na ako makapagpigil. Inihinto ni Sixto ang sasakyan. Parehas mabilis ang kanilang paghinga. Ngunit nakaplano na ang mga nais ni Charmaine. Kaya naman walang pagdadalawang isip niyang hinagkan si Sixto. Oo, ang driver ng kanyang asawa. Ito ang magiging panimula ni Charmaine na matagal na palang niloloko ni Jordan. Lumalim ang halikan ng dalawa. Nakaramdam ng kakaibang sensasyon si Charmaine habang gumagalaw si Sixto at sa loob mismo ng sasakyan na pagmamay-ari ng taksil niyang asawa, pinayurakan na rin ni Charmaine ang kanyang sarili. Sa taong pakiramdam niya, magiging kakampi niya. Sige, payag na ako na gamitin mo ko sa kahit anong paraan mo gusto. Makaganti ka lang. Wika ni Sixto bago nagpatuloy, pero nasamid si Charmaine dahil sa gulat. Walang-wala ito kumpara sa kanyang asawa. Kinabukasan, nagsimula na ang pagbabago kay Charmaine. Nang bumaba si Jordan para mag-almusal, hindi ang sasalubong sa kanyang asawang nakaduster at abala sa kusina ang nadatnan niya. Nakaupo si Charmaine sa dulo ng mahabang lamesa.
marahan na humihigop ng kape. Suot nito ang isang hapit na itim na bestida. Nakaayos ang buhok at may bahagyang kulay ang mga labi. Mukha itong elegante, malayo sa simpleng Charmaine na nakasanayan ni Jordan. Charmaine, may pupuntahan ka ba? Nagtatakang tanong ni Jordan habang umuupo sa tapat nito. Nitong mga nakaraang buwan, halos ayaw nang mag-ayos ng asawa niya kaya naman laking gulat niya ngayon. Hindi siya tiningnan ni Charmaine, ipinagpatuloy lang nito ang pagbabasa sa kanyang tablet. May mga sikasuhin lang sa labas. Gusto mo bang ihatid kita? Ipapahatid ko muna si Nadine sa ibang driver. Alok ni Jordan na biglang nakaramdam ng kakaibang atraksyon sa asawa. Ang bango nito humahaplos sa kanyang ilong at ang hindi nito pagpansin sa kanya ay nagdulot ng biglang pananabik sa kanyang dibdib. Wag na, may sarili akong driver ngayon. Malamig na sagot ni Charmaine bago tumayo. Iniwan ang kalahating tasa ng kape at ang asawang natulala sa kanyang pag-alis. Sa labas ng gate, naghihintay ang sasakyan. Binuksan ni Sixto ang pinto sa likod para kay Charmaine. Pagkaupo niya bago isara ang pinto, may ibinigay na maliit na brown envelope si Sixto. Ano to? Tanong ni Charmaine habang binubuksan ang sobre. Mga schedule ni Sir para sa buong linggo, pati ang mga oras ng meeting nila ni Miss Nadine. Walang emosyong sagot ni Sixto habang sumasakay sa driver seat at pinaandar ang kotse. Napatingin si Charmaine sa salamin sa harap para masulyapan ang mukha ni Sixto. Bakit mo to binibigay sa akin? Diba sabi mo ayaw mong madamay? Tumingin lang sandali si Sixto sa rearview mirror. Blanko ang mga ekspresyon. Ayaw ko lang nang may nakaharang sa schedule ko kapag nagmamaneho. Mas madaling kumilos kapag alam mo kung saan papunta. Pag si Miss na din para akong aso ng sunod lang ng sunod. Napangiti ng bahagya si Charmaine. Alam niyang estilo lang iyon ni Sixto para tulungan siya nang hindi ipinapakita na may pakialam ito. Salamat, Sixto. Trabaho lang po ito, ma'am. Sagot ng lalaki, sabay kabig sa manibela. Ngunit sa bawat lubak sa daan, sadyang binabagalan ni Sixto ang takbo para hindi mauga ang upuan ni Charmaine. Naging isang laro ng pusa at daga ang mga sumunod na araw para kay Jordan. Habang mas nagiging malamig at mailap si Charmaine, mas lalo itong hinahabol ng kanyang asawa. Halos hindi na makapagtrabaho ng maayos si Jordan sa opisina dahil palagi nitong tinitingnan ng telepono, naghihintay ng kahit isang text mula sa asawa. Kahit si Nadine ay napapansin na ang kawalan ng interes ng lalaki sa kanya dahil ang buong isip nito ay nasa bahay na ngayon. Maagang umuwi si Jordan na may dalang malaking bouquet ng mga pulang rosas. Inasahan niyang matutuwa si Charmaine. Ngunit nadatnan niya ito sa hardin kasama si Sixto. May hawak na listahan si Charmaine habang si Sixto naman tahimik na nagliligpit ng mga mabibigat na paso ng halaman. Walang kibuan ng dalawa, ngunit may kakaibang komportabling tensyon sa kanilang pagitan. Tuwing matatapos si Sixto sa isang paso, kusa nitong inaabot ang clipboard kay Charmaine nang hindi nagsasalita. At alam na agad ng babae kung ano ang susunod na gagawin. Charmaine, walang alinlangang tawag ni Jordan, dahilan para mapatigil ang dalawa. Lumapit si Jordan at iniabot ang mga bulaklak. Para sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, babawi ako, diba? Mag-dinner tayo sa labas ngayon. Na-reserve ako na yung paborito mong restaurant. Tiningnan lang ni Charmaine ang mga bulaklak bago ibinaling ang tingin kay Sixto. Sixto, pakilagay na lang to sa florera sa loob. Walang salitang kinuha ni Sixto ang mga bulaklak mula sa kamay ni Jordan. Sandaling nagkatitigan ng dalawang lalaki. Si Jordan na may halong inis at pagtataka at si Sixto na nanatiling malamig at walang pakailam ang mga mata bago tumalikod at pumasok sa loob. Humarap si Charmaine kay Jordan. May isang mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Pasensya na Jordan dahil may nauna na akong commitment ngayong gabi. Siguro sa susunod na lang kung hindi ka busy. Iniwan ni Charmaine si Jordan na nakatayo sa hardin. Gigil at litong-lito kung bakit ang asawang dating sumasamba sa kanya unti-unti nang dumudulas ngayon sa kanyang mga kamay. What's wrong with her? Inis na tanong ni Jordan sa sarili habang kuyom ang kamao. Hindi pwede to. Ganito lang siyang itrato ng asawa niya. Bakit umilap ito sa kanya?
Sa inis ni Jordan, sinundan agad nito si Charmaine. Ayaw nitong palampasin ang pagkakataon na makumpronta niya ito. Pwede bang mag-usap muna tayo? Please naman, wag naman ganito, Charmaine. Para kang naging ibang tao ah. Bakit? Ilang araw lang ako nawala ng panahon sa'yo pero mahal kita. You're my beautiful wife and... Natawa si Charmaine, kaya naman naputol sa sasabihin si Jordan. Jordan, what's wrong with you? At kailan ka pa nagdrama sa akin? Ikaw naman, bakit mo naman iniisip ang mga bagay na yan? Bakit may dapat ba akong ikabahala? Jordan, busy lang talaga ako. At saka hindi ka masaya na nag-aayos ako for you? I thought you like it. Oo naman pero para kasing ang lamig mo na sa akin eh. Mahal kita. You always know that, di ba? Peking ngiti ang pinakita ni Charmaine bago sinulyapan si Sixto. Pakihanda na ang kotse, aalis na ako. Ayokong mahuli. Strict ang utos nito bago bumaling muli sa taksil niyang asawa. Hindi ako makakauwi. Pasensya ka na muna tonight kahit na gusto ko pa sana kitang makasama. Ako muna ang busy ngayon pero don't worry. Alam kong mauunawaan mo ko. Ikaw din naman diba? Busy ka din? Let's have a dinner tomorrow. Makabawi ka man lang. For now, mauna na muna ako, my dear husband. Pero, pinutol niya si Jordan. Why don't you overtime na lang? Para kahit papaano, mawala ang bagot mo. Oh, call na din. And sabihin mo na mag-o-overtime ka. You need her, diba? Gusto mo ba na ako ang tumawag sa kanya? Presinta pa ni Charmaine. Ayokong wala kang kasama. Kaya naman you need your secretary. No, I don't need her. At ayoko magtrabaho ngayon. Gusto ko nga mag-spend ng time kasama ka eh. Pero wala akong magagawa dahil busy ka pa. Dito na lang ako. Hintayin na lang kita kahit anong oras kang makauwi. Basta umuwi ka, pwede ba? Now ito naman ang nagbibeg. Natatawa si Charmaine sa kanyang isipan eh. Sige pero baka matagalan eh. Ikaw ang bahala kung hihintayin mo ko. Binigyan niya ito ng flying kiss na agad namang sinalo ni Jordan na para bang aso itong nababaliw sa kanya. Bye. Huwag mo kong mamiss. Natatawang pahabol pa niya bago dumiretso na palabas. Pagsakay ng kotse, napairap si Charmaine. Napakakapal ng mukha ng lalaking yun. Umaakto siya na para bang wala siyang ginawang kasalanan sa akin. That's stupid. Natigilan si Charmaine at nagpigil ng sarili. Sixto, I'm not going to some business or what. Ayoko lang talagang makasama ang manlulokong yun. So take me wherever you want. Malamig na wika ni Charmaine. Baka hintayin ka talaga ni sir. At sa tingin mo may pakailan pa ako after what happened? No, wala nang pagmamahal ko sa kanya. Napalitan na ng pandidiri at galit. Sixto, ngayon ka pa ba magdadalawang isip? Naisuko ko na ang sarili ko sa'yo. And I know in my heart na nag-enjoy din ako. So, magamitan na lang tayo habang gumaganti ako. Baka mapasok ka sa sarili mong laro. Matagal na ako napaso nung hinayaan kong angkinin mo ko, Sixto. Makahulugan na ang bawat salitang kanyang binibitawan. Walang pasabing minaneho ni Sixto ang kotse upang makalayo na sa mansyon kung saan naiwan ng demonyo niyang asawa. Sa payapang tambayan, tanaw ang naggagandahang ilaw. Kapwa sila nakaupo ni Sixto habang humihigop ng mainit na kape na binili ng driver niya sa 7-Eleven na hindi rin naman kalayuan sa kanilang pwesto. Nakahanda na ang divorce papers. Inaayos na ng abogado ko. Sambit niya upang putulin ang nakakabinging katahimikan. Good for you. Makakalaya ka na sa ungas na yun. Driver ka pero Inglesero ka, no? Baka dahil sa bata pa lang ako. Ito na ang unang natutunan kong lingwahe. Matalino ka at ang misteryoso mo din. Wala ka na bang pamilya? Wala sa background mo eh. Pag-uusisa ni Charmaine. Ngayon lang kasi sila nakapag-usap ni Sixto ng ganito kahit na may 3 buwan na ito sa kanila. Wala na akong pamilya. Ulila niya. That's why wala namang mawawala sa akin. Kahit malaman ni Jordan na tinutulungan kita. At ako ang nagbuko sa kanya. Ang macho mo pa. Para bang lutang si Charmaine kasi napapansin niya ang mga ito na hindi naman dapat. Paano natiis niya na din ang jutay kong asawa na 2 minuto pa lang? Tapos na. Napaubo ng mahina si Sixto at ibinaba ang hawak nitong kape. Kahit madilim, sapat na ang liwanag mula sa unahan ng kotse para makita ang bahagyang pagtaas ng isang kilay nito. Nanatili ang blankong ekspresyon sa mukha niya.
na tila sanay na sa mga prangkang hirit ni Charmaine. Masyado kang madaldal ngayon. Kaswal na tugon ni Sixto sabay sandal sa kanyang upuan. Nakatingin pa rin sa mga ilaw ng syudad. Hindi ko alam na nagbibilang ka pala ng minuto. Natawa si Charmaine, isang totoong tawa na matagal nang hindi lumalabas sa kanyang mga labi. Sa tabi ni Sixto, pakiramdam niya'y malaya siyang sabihin ng lahat ng walang itinatago. Totoo naman kasi, 1 taon ako nagtiis sa lalaking yun dahil akala ko sapat na ang pagmamahal. Pero nung naramdaman ko ang tensyon na yun sa'yo, dun ko na-realize kung gaano ko kalugi. Tumingin si Sixto sa kanya. Malamig ang ekspresyon nito pero may kakaibang sensasyon na dulot kay Charmaine tuwing magtatama ang kanilang paningin. Huwag mo kong ihalin tulad sa asawa mo. Ginawa ko yun dahil gusto ko, hindi para ikumpara sa kanya. At tulad ng sabi mo, nag-e-enjoy tayo pareho habang ginagawa mo ang plano mo. Humilig si Charmaine sa balikat ni Sixto. Hindi siya itinaboy ng driver. Hinayaan lang siya nitong sumandal habang dinaramdam ang init ng katawan nito sa ilalim ng malamig na gabi. Madaling araw na nang makabalik sila sa mansyon. Gaya ng ipinangako ni Jordan, naghintay nga ito. Nakaupo ang lalaki sa sofa sa sala. Gulo-gulo ang buhok at bakas ang labis na pagod at selos sa muka habang nakatitig sa pinto nang pumasok si Charmaine. Saan ka galing? 3:00 na ng madaling araw, Charmaine. Sinubukan kong tawagan ng cellphone mo pero hindi mo sinasagot. Lobat, maikling pagsisinungaling ni Charmaine habang naguhubad ng kanyang heels nang walang pakailam. Sinong kasama mo? Huwag mong sabihing mag-isa ka lang hanggang ganitong oras. Hinawakan ni Jordan ang braso ni Charmaine. Humihingi ng atensyon, nagmamakaawa na tingnan siya nito nang may pagmamahal gaya ng dati. Tiningnan ni Charmaine ang kamay ni Jordan na nakahawak sa kanya bago siya nagangat ng tingin nang may malamig ng ngiti. Jordan, hindi ba't ganyan ka rin naman itong mga nakaraang buwan? Minsan nga hindi ka pa umuuwi. Nagtanong ba ako? Sinumbatan ba kita? Natigilan si Jordan. Dahan-dahang lumuwag ang hawak niya sa braso ng asawa. Pero nagtatrabaho naman ako. At nag-enjoy lang din naman ako sa gabi ko. Matutulog na ako. Huwag mo na akong kukulitin. Naiwang nakatayo si Jordan sa gitna ng sala. Sinasampal ng sarili niyang mga karma. Sobra siyang nababalo sa ideya na baka may ibang lalaki na ang kanyang asawa. At hindi niya alam na ang lalaking yun ay ang mismong driver na naghihintay lang sa labas ng kanilang bakod. Kinabukasan sa opisina, hindi na nakatiis si Nadine. Pumasok siya sa opisina ni Jordan at padabog na isinara ang pinto. Jordan, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Ilang araw mo na akong hindi pinapansin. Paano na yung mga papeles para sa divorce ninyo ni Charmaine? Sabi mo, pirma na lang niya ang kulang at maaangkin na natin ang kalahati ng pera niya. Galit na tanong ni Nadine. Bumaling si Jordan kay Nadine na may matinding inis. Sa tuwing nakikita niya ang sekretarya, naaalala niya kung paano siya lumayo kay Charmaine at lalo siyang nagagalit sa kanyang sarili. Tumahimik ka nga, Nadine. Hindi ko muna maiisip yung mga papeles niya ngayon. Lumalayo sa akin si Charmaine at hindi ko kayang mawala siya. Ano? Akala ko ba trophy wife mo lang siya? Akala ko ba ako ang mahal mo? Iba ngayon, Nadine. Pinagbago sa kanya't kailangan kong malaman kung ano yon. Sabi ni Jordan habang hinahablot ang susi ng kanyang kotse. Huwag mo muna akong iti-text o tatawagan. Uwi muna ako ng mansyon para ipagluto si Charmaine. Mabilis na lumabas si Jordan. Iniwang nagngangalit sa galit si Nadine. Pagbaba ni Jordan sa parking lot, agad siyang sumakay ng kotse kung saan naghihintay si Sixto. Sixto, iwi mo ko sa mansyon ngayon din. At nga pala, pinapapansin ka pa ba kay Charmaine itong mga nakaraang araw? May iba ba siyang kinakatagpo kapag umaalis siya? Tumingin si Sixto sa rearview mirror. Nanatiling patag at walang kahit anong emosyon ng kanyang muka habang binubuhay ang makina ng sasakyan. Wala naman po, sir. Hinahatid ko lang siya sa mga mall at business meetings. Masyado lang po sigurong abala si ma'am sa sarili niya ngayon. Sana nga, Sixto, dahil baka mapatay ko ang lalaking hahawak sa asawa ko. Gigil na bulong ni Jordan nang hindi napapansin ang maliit na mapaglarong kislap sa mga mata ng kanyang driver sa salamin. Nang gabing yon,
Maagang natapos si Jordan sa pagluluto ng paboritong ulam ni Charmaine. Nakaset up na rin ang mesa na may kasamang mamahaling alak. Pabalik-balik siya sa sala. Panay ang tingin sa kanyang relo. 8:00 pa lang ng gabi pero ang kaba sa kanyang dibdib ay para ng sasabog. Eksaktong 8:30 nang marinig niya ang tunog ng sasakyan sa labas kaya mabilis na lumabas si Jordan para salubungin ang asawa. Bumaba si Charmaine mula sa kotse. Suot ang isang hapit na emerald green na dress na mas lalong nagpalitaw ng kanyang kaputian. Lalapit sana si Jordan para ito ay yakapin, ngunit mabilis na lumingon si Charmaine kay Sixto, nakabababa lang din para ibigay ang susi. Salamat sa paghatid, Sixto. Pwede ka nang magpahinga. Malambing ang tono ng boses ni Charmaine. Ito ang matagal nang hindi naririnig ni Jordan. Opo, ma'am. Maikling sagot ni Sixto. Saglit nitong tiningnan si Charmaine bago binalingan si Jordan ng kanyang tipikal na blankong muka. Sir, mauna na po ako. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, agad na hinawakan ni Jordan ang dalawang kamay ni Charmaine. Charmaine, tingnan mo. Nagluto ko ng paborito mo. Akala ko hindi ka na naman uuwi ng maaga. So mag-dinner na tayo, please. Tiningnan ni Charmaine ang nakahandang mesa. Pagkatapos ay ang asawa niyang mukhang asong nagmamakaawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ganito pala kasarap ang pakiramdam kapag ikaw na ang may kontrol. Wika niya sa isip. Salamat sa effort, Jordan. Pero nakakain ako sa labas kasama yung abogado ko. Busog pa ako. Abogado? Bakit ka nakikipagkita sa abogado? Kinabahan bigla si Jordan. Ang kanya mga papeles na itinatago sa opisina ang unang pumasok sa kanyang isip. Para sa mga ari-arian ng pamilya ko, Jordan, gusto ko lang siguraduhin na walang ibang makikinabang sa pinaghirapan ng mga magulang ko. Bakit? May dapat ba akong ikatakot? Wala naman. Siyempre tama lang yan. Lumipas ang 2 oras. Habang natutulog na si Jordan sa kabilang kwarto dahil sa kalasingan matapos ubusin mag-isa ang alak, dahan-dahang lumabas si Charmaine ng bahay. Dumiretso siya sa quarters ng mga tauhan sa likod ng mansyon, partikular sa silid ni Sixto. Hindi na siya kumatok dahil alam niyang hindi nakalak ang pinto. Pagkapasok niya, nadatnan niya si Sixto na nakasandal sa headboard ng kama, nakasandot may hawak na libro. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng lalaki nang siya'y makita. Ibinabalang nito ang libro. Gising pa ang asawa mo? Walang ganang tanong ni Sixto. Tulog na, lasing sa sarili niyang takot. Sagot ni Charmaine habang lumalapit at umuupo sa tabi ng binti ni Sixto. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa matigas na hita ng lalaki. Bakit hindi ka pa natutulog? Nagbabasa lang. Maikling sagot ni Sixto. Hinayaan lang niya ang kamay ni Charmaine na gumapang pataas, ngunit hinawakan niya ang pulso nito nang makarating sa kanyang dibdib. Sabi ko sa iyo, mapapasok ka sa laro mo. Unti-unti nang nababaliw ang asawa mo sa selos. Kanina sa kotse, nagbabanta na siyang papatayin ng lalaking humahawak sa iyo. Natawa ng mahina si Charmaine, lalong lumapit ang mukha kay Sixto hanggang sa maramdaman niya ang hininga nito. Natatakot ka ba? Sixto, akala ko ba wala kang pamilya at walang mawawala sa'yo? Tinitigan siya ni Sixto gamit ang kanyang malamig ngunit matatalim na mga mata. Dahan-dahan itong binitiwan ng pulso ni Charmaine bago dinala ang kanyang malaking kamay sa likod ng leeg ng babae para kabigin ito palapit sa kanya. Hindi ako natatakot sa kanya. Mas natatakot ako na baka kapag natapos ng pagganti mo, bigla ka nalang mawala dahil tapos mo na akong gamitin. Bago pa makasagot si Charmaine, naramdaman niya na ang marahas ngunit pamilyar na halik ni Sixto, ang natatanging lalaking nakakapagpatahimik sa kanyang nagngangalit na puso. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kumpanya ni Jordan. Habang abala si Jordan sa kanyang opisina, biglang bumukas ang pinto nang walang katok. Inaasahan niyang sinadin ito, ngunit laking gulat niya nang pumasok si Charmaine kasama ang isang lalaking naka-Amerikana na may bitbit na briefcase. Kasunod nito, pumasok din si Nadine, bakas ang galit at inis sa muka. Ma'am Charmaine, wala po sa schedule ni Sir ang pakikipagkita sa inyo ngayon.
Hindi siya pinansin ni Charmaine. Dire-diretso siyang umupo sa tapat ng mesa ni Jordan at sumenya sa abogadong kasama. Charmaine, anong ibig nitong sabihin? Naguguluhang tanong ni Jordan. Sino siya? Si Attorney Santos, Jordan, ang kukuha ng pirma mo. Malamig na pahayag ni Charmaine habang inilalapag ng abogado ang makakapal na papeles sa mesa. Anong pirma? Para saan naman? Tiningnan ni Charmaine si Jordan. Pagkatapos ay binalingan si Nadine na nakatayo sa gilid. Ang ngiti ni Charmaine ngayon, hindi na mapaglaro. Ito ay isang ngiti ng tagumpay. Divorce papers, Jordan. Kasama ang buong detalye ng iligal na paglilipat mo ng pondo ng kumpanya ko papunta sa account nyo ni Nadine sa hotel. Diretsyong sabi ni Charmaine. Nalaglag ang panga ni Jordan. Namilog din ang mga mata ni Nadine at napakapit sa gilid ng pinto. Paano? Paano mo nalaman? Nauutal na tanong ni Jordan habang unti-unting nanginginig ang kanyang mga kamay. Charmaine, mag-usap tayo. Mahal kita. Set up lang lahat yan. Sinisiraan lang ako ng janitor na nang iwan yan sa'yo. Ang janitor? Natawa ng malakas si Charmaine bago unti-unting sumeryoso ang muka. Lumapit siya ng bahagya sa mesa at bumulong. Jordan, ako ang janitor na nakakita sa inyo sa Unit 102. Ako ang nakakita kung paano mo ko ginawang tanga sa loob ng 1 taon. Sa labas ng pinto ng opisina, nakatayo si Sixto. Nakapamulsa habang nakasandal sa pader. Walang emosyon habang pinakikinggan ang unti-unting pagkasira ng buhay ni Jordan. Napatitig si Jordan kay Charmaine, hindi makapaniwala. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay at ang kanyang bibig bumuka ngunit walang salitang lumabas. Ang asawang akala niya ay sunod-sunod lang sa kanya. Ang trophy wife na binalak niyang hut-hutan ay ang mismong janitress na nakasaksi sa kanyang pinakamaruming lihim. Charmaine, nagkakamali ka. Patawarin mo ko. Nabitag lang ako ni Nadine. Siya ang may kasalanan ng lahat ng to. Jordan, napatilisi na din sa gulat at sa galit nang marinig na siya ang isinasakripisyo ng kasintahan para lang maisalba ang sarili. Ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang may gustong ubusin ang pera ng asawa mo. Tumahimik ka. Singhal ni Jordan kay Nadine bago muling humarap kay Charmaine na may nagmamakaawang mga mata. Please babe, mag-usap tayo sa bahay. Huwag ganito, please naman. Mahal na mahal kita. Tiningnan lang siya ni Charmaine nang may matinding pandidiri. Dahan-dahan niyang kinuha ang pen sa ibabaw ng mesa at inihagis ito sa tapat ng dibdib ni Jordan. Pumirma ka, Jordan, dahil kung hindi, bukas na bukas din, hindi lang kahihiyan ang aabutin mo. Dahil sisiguraduhin kong sa kulungan ng tuloy niyong dalawa ng sekretarya mo. Nanginig ang kamay ni Jordan habang hinahawakan ng panulat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pakiramdam ng isang hibang na walang magawa kundi ang sumunod. Matapos ang marahas na komprontasyon sa opisina, hindi muna umuwi si Charmaine sa mansyon. Sumakay siya sa kotse. Pagod na pagod ang kanyang isip, ngunit may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Sa wakas, unti-unti nang nanginginig sa takot ang lalaking akala mo kung sinong laging nasa itaas. Sa unahan ay tahimik na nagmamaneho si Sixto. Gaya ng dati, wala itong sinasabi. Ngunit ramdam ni Charmaine ang proteksyon sa bawat kilos nito habang maingat na binabaybay ang kalsada. Salamat sa pagpapakita mo sa akin ng daan, Sixto. At kung hindi dahil sa mga file na binigay mo, baka nahirapan si Attorney Santos na i-corner ngayon si Jordan. Tumingin si Sixto sa rearview mirror. Blanko ang ekspresyon pero may kakaibang lambot sa kanyang mga mata. Sabi ko naman sa'yo, mas madaling kumilos kapag alam mo kung saan ka papunta. Ginawa mo ang dapat mong gawin. Hindi ka ba natatakot na mawalan ng trabaho? Takang tanong ni Charmaine, bagamat may kaunting lungkot sa kanyang boses na hindi niya maitago. Pinirmahan na ni Jordan ang divorce at ang pagbawi ko sa pamamahala ng kumpanya. Ibig sabihin, aalis na siya sa mansyon at baka hindi ko na kailanganin ng driver. Bahagyang pumihit ang sulok ng labi ni Sixto. Isang bihirang ngiti ang nagpatibok ng mabilis sa puso ni Charmaine. May mga lihim siyang itinatago, mga lihim tungkol sa kanyang tunay na pagkatao na hindi lang basta isang driver.
kundi isang runaway billionaire na lumayas sa marangyang buhay matapos silang magkaalitan ng kanyang makapangyarihang ama. Pero alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para sabihin iyon sa babae. Imbis na iuwi sa mansyon, ibinaba ni Sixto ang sasakyan sa isang pribado at tahimik na pangpang na tanawang magandang ilaw ng syudad sa kabilang panig ng dagat. Malayo ito sa ingay ng mga tao, isang lugar na alam ni Sixto na makakapagbigay ng kapayapaan kay Charmaine. Pinatay ni Sixto ang makina ng kotse, ngunit hindi ito bumaba. Nanatili lang itong nakaupo sa driver's seat habang nakatanaw sa malayo. Dahan-dahang lumipat si Charmaine sa upuan sa unahan, sa tabi ng lalaki. Tinitigan niya ang mukha ni Sixto, ang matangos nitong ilong, ang kanyang seryosong ekspresyon, at ang kanyang tindig na halatang hindi nagmula sa isang ordinaryong pamilya. Minsan, iniisip ko kung sino ka talaga, Sixto. Matalino ka, magaling magsalita, at ang misteryoso mo, hindi ka mukhang driver lang. Tumingin si Sixto sa kanya. Blanko pa rin ang mukha nito, ngunit ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang lumapit sa kamay ni Charmaine. Hindi niya ito hinawakan ng mahigpit. Sa halip, hinayaan lang niya ang kanyang mga daliri na humaplos sa balat ng babae. Isang tahimik na pagpaparamdam ng kanyang presensya. Hindi mahalaga kung sino ko, Charmaine. Ang mahalaga nandito ako ngayon at hindi kita iiwan hanggat hindi natatapos ang laro mo. May kung anong mainit na emosyon ang unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Isang pagtingin na lumalalim, lumalampas pa sa inaakala nilang dalawa. Habang payapa ang gabi ni na Charmaine at Sixto, impyerno naman ang dinaranas ni Jordan sa kanyang opisina. Matapos lumayas ni Charmaine kasama ang abogado, naiwan si Jordan na parang baliw na pabalik-balik sa kwarto. Hindi to pwede. Hindi to pwede. Bulong ni Jordan sa sarili habang sinasabunutan ng sariling buhok niya. Ang mga papeles na pinirmahan niya ay nangangahulugang mawawala sa kanya ang lahat ng karangyaan, ang posisyon at ang perang matagal niyang pinagplanuhang nakawin. Pumasok si Nadine na umiiyak, dala ang kanyang mga gamit. Jordan, tinanggal na ako ng HR. Pinapirma rin nila ako ng termination letter dahil sa hawak nilang ebidensya ng paglipat ng pondo. Ano nang gagawin natin? Umalis ka sa harap ko, Nadine. Singhal ni Jordan, galit na hinarap ang sekretarya. At kung hindi dahil sa mga kapritso mo sa hotel na yan, hindi tayo mahuhuli ni Charmaine. Kasalanan mo ang lahat ng to. Anong kasalanan ko? Ikaw ang nagnakaw, Jordan. Sigaw pabalik ni Nadine bago tuluyang lumabas ng opisina na humahagulgol. Naiwang mag-isa si Jordan. Sa sobrang desperasyon, hinablot niya ang kanyang telepono at tinawagan si Sixto. Gusto niyang malaman kung nasaan ang kanyang asawa. Gusto niyang magmakaawa muli kahit na lumuhod pa siya sa harap nito. Ngunit sa kabilang linya, nang sumagot ang telepono, hindi ang boses ni Sixto ang narinig niya, kundi ang malamig at nang uuyam na tawa ng kanyang asawang si Charmaine. Naghahanap ka na ba ng matataguan? Aking mahal na asawa? Huwag kang mag-alala dahil nagsisimula pa lang ang tunay na palabas. Humigpit ang hawak ni Jordan sa cellphone dahil sa narinig niya. Nanginig ang buong katawan ni Jordan habang nakadikit ang cellphone sa kanyang tenga. Ang boses ni Charmaine ay parang malamig na hangin. Charmaine, nasan ka ba? Nasan si Sixto? Bakit nasa iyo ang cellphone niya? Sunod-sunod na tanong ni Jordan. Pilit niyang hinahabol ang kanyang hininga. Sinusubukang ibalik ang kanyang otoridad bilang asawa. Pero ang kanyang boses tuluyan ng binalot ng takot. Bakit, Jordan? Masama bang hawakan ko ang gamit ng sarili kong driver? May diin ang bawat salita ni Charmaine. Sapat na para lalong mag-isip ng marumi si Jordan. Huwag mo nang hanapin kung nasan kami. Ang asikasuhin mo ngayon kung paano mo babalutin ang mga gamit mo sa opisina at sa mansyon ko. Charmaine, parang awa mo na. Huwag mo namang gawin sa akin to. Sigaw ni Jordan sa cellphone, tuluyan ng lumuhod sa sahig nang tila ba nakaharap sa kanya ang asawa. Nabulag lang ako, nadala lang sa panunokso ni Nadine, pero ikaw ang asawa ko, ikaw ang mahal ko. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako sa'yo, magsisimula ulit tayo. Isang malakas at nakakatulig na tawa ang isinagot ni Charmaine bago muling nagsalita ng may matinding pait.
magsisimula ulit? Jordan, 1 taon mo kong ginawang tanga habang nilulustay mo ang pera ng mga magulang ko para sa hotel unit ninyo ng kabit mo. Akala mo ba nakalimutan ko na kung paano nyo ako pagtawanan? Hayaan mong paalalahanan kita. Ang oras ng panunuyo mo'y tapos na. Ngayon naman, oras na para panoorin kitang bumagsak. Naputol ang linya. Ibinato ni Jordan ang kanyang cellphone sa sahig at sumigaw sa labis na frustrations. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang karangyaan, ang kumpanyang akala niya'y kanya na, lahat ay binuwag ng babaeng minaliit niya. Sa loob ng kotse, dahan-dahang ibinaba ni Charmaine ang cellphone ni Sixto sa dashboard. Bumuntong hininga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang dibdib sa mabilis na pagtibok dahil sa galit. Sa tabi niya, nanatiling nakasandal si Sixto sa driver's seat. Ang kanyang mga bisig ay nakakross sa kanyang dibdib at ang kanyang mga mata nananatiling nakatitig sa unahan ng kalsada. Hindi ito nagtanong tungkol sa naging usapan. Hindi rin ito nagkomento sa pagiging marahas ng kanyang mga salita. Masyado ka bang nagagalit dahil pinatulan ko ang tawag ng asawa ko sa cellphone mo? Untag ni Charmaine nang mapansin ang mahabang katahimikan ng lalaki. Bahagyang lumingon si Sixto. Blanko ang muka pero may kakaibang kinang sa kanyang mga mata sa ilalim ng madilim na gabi. Hindi, cellphone ko lang yan. Pero buhay mo ang pinag-uusapan natin at may karapatan kang gawin ang gusto mo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ganito na lang ang galit ko sa kanya? Hindi na kailangan. Tipid na sagot ni Sixto. Dahan-dahang umayos ng upo ang lalaki at inabot ang isang maliit na tuwalya mula sa gilid ng pinto upang ibigay kay Charmaine. Punasan mo ang pawis mo. Kapag nagagalit ka, madalas kang maghabol ng hininga. Natigilan si Charmaine. Kinuha niya ang tuwalya pero mas sinaplos ng kanyang mga daliri ang palad ni Sixto. Sa bawat maliit na kilos ng lalaki, ramdam niya na pinagmamasdan at pinag-aaralan siya nito. Hindi bilang isang boss, kundi bilang isang babae. May mga simpleng bagay na napapansin ni Sixto sa kanya na kahit kailan hindi man lang tinipo ni Jordan sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Sixto, bakit mo ba talaga ako tinutulungan? Sabi mo dahil ayaw mo sa asawa ko at dahil ayaw mong may humaharang sa schedule mo. Pero hindi ako boba, Sixto. Alam kong may mas malalim na dahilan. Tinitigan siya ni Sixto ng matagal. Sa likod ng kanyang pagiging nonchalant, may nagbabadyang kung ano. Bilang si Alexander Sixto Valdemar, ang runaway billionaire na nakaranas din ng matinding pagkontrol at kataksilan mula sa sariling pamilya, nakikita niya kay Charmaine ang kanyang sarili. Pero higit pa roon, may kakaibang atraksyon at paghanga na siyang mismo ay hindi pa kayang aminin sa kanyang sarili. Dahil gusto ko, yun lang ang dahilan na kailangan mong malaman sa ngayon. Kinabukasan, naging usap-usapan sa buong kumpanya ang biglang pagbabago ng pamamahala. Bago pa man makapasok si Jordan sa opisina, hinarang na siya ng 3 security guard sa mismong lobby. Sir Jordan, pasensya na po pero may utos si Ma'am Charmaine na hindi na po kayo pwedeng pumasok sa gusaling to. Seryosong pahayag ng pinuno ng mga gwardya. Ano? Alam ba ninyo kung sinong kinakausap nyo? Ako ang CEO ng kumpanyang to. Sigaw ni Jordan habang pinagtitinginan na siya ng mga empleyadong papasok pa lang sa trabaho. Ang kanyang muka na mula sa labis na kahihiyan. Dating CEO Jordan, isang boses mula sa likod ang bumasag sa eksena. Pumapasok si Charmaine sa lobby, suot ang isang napaka-eleganteng puting corporate suit. Mukhang isang tunay na reyna na handang bawiin ang kanyang trono. Sa likod niya ay si Attorney Santos at sa tabi naman niya ay si Sixto na tahimik na may dalang briefcase. Charmaine, pwede ba tayong mag-usap sa opisina? Huwag sa harap ng maraming tao. Nakakahiya. Pakiusap ni Jordan. Ngunit bago pa siya makalapit, nang may isang hakbang, mabilis na humarang si Sixto sa pagitan nilang dalawa. Ang kanyang matikas at maskuladong pangangatawan ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ni Jordan. Tiningnan niya si Jordan gamit ang kanyang malamig at walang emosyong mga mata. Isang tingin na nagdala ng matinding pressure at takot sa dating CEO. Umatras ka, sir. Mababa, ngunit mariing utos ni Sixto kay Jordan. Sino ka ba para utusan ako? Driver ka lang, Sixto. Binabayaran ka lang ng asawa ko.
Asik ni Jordan. Driver mo ko dati, Jordan. Pero ngayon, kay Charmaine na ako sumusunod. Humarap si Charmaine kay Jordan. Tiningnan ito mula ulo hanggang paa na parang isang basahan. Ang lahat ng account mo ay naka-freeze na. Ang kotse na ginagamit mo, Jordan, ay nakapangalan sa kumpanya ko. Kaya iiwan mo ang susi niya ngayon din sa mga guard. At ang mga gamit mo sa mansyon, naka-box na at ipinahahatid ko na sa apartment ng sekretary mo. Doon ka na dapat, sa putikan kung saan ka nang galing. Charmaine, please. Sigaw ni Jordan habang pinapanood ang kanyang asawa na lumalakad patungo sa elevator. Kasama si Sixto na tahimik na umaalalay sa likod nito. Sa loob ng elevator, habang umaakyat patungo sa office, naramdaman ni Charmaine ang pangatog ng kanyang mga tuhod dahil sa kaba ng kanyang ginawang pagganti. Biglang naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang siko. Pinagtitibay ang kanyang pagkakatayo. Si Sixto. Ayos ka lang ba? Ayos lang, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Ito pa lang ang simula, Sixto. Gusto kong makita silang dalawa na walang-wala. Tutulungan kita. Bulong ni Sixto habang sila'y lumalabas ng elevator. Habang naglalakad si Sixto sa likod ni Charmaine, palihim niyang kinuha ang kanyang sariling personal na cellphone. Ang cellphone na itinatago niya bilang kasapi siya sa pamilyang Valdemar. Nag-type siya ng isang mabilis na mensahe sa kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. I-audit mo ang lahat ng transaksyon ng kumpanya ni Jordan sa labas. I-blacklist mo ang pangalan niya sa lahat ng bangko sa bansa. Siguraduhin mong walang magpapautang sa kanya. Ibinaba ni Sixto ang cellphone at muling tumingin kay Charmaine na ngayon ay nakaupo na sa kanyang bagong upuan bilang tunay na pinuno ng kumpanya. May nabubuo ng matinding proteksyon sa puso ni Sixto para sa babae. Hindi lang niya itutulungan gamit ang mga ebidensya. Gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan bilang isang Valdemar upang tuluyang ibaon si Jordan. Nang hindi nalalaman ni Charmaine na ang kanyang tahimik na driver ang tunay na nagpapatakbo ng kanyang tagumpay. Nang hapon ding yun, hindi pa nakakaalis si Jordan at Nadine sa compound ng kumpanya. Kasalukuyan silang nag-aaway sa gilid ng basement parking habang bit-bit ang ilang kahon ng kanilang mga personal na gamit. Walang kotse, walang driver at walang perang natira sa kanilang mga bulsa. Kasalanan mo to, Jordan. Kung hindi mo ko pinilit na pirmahan ng mga papel na yon, hindi sana tayo ganito. Tumahimik ka na din. Masakit na ang ulo ko. Talagang masakit ang ulo mo, Jordan. At masasakit pa yan kapag narinig mo ang sasabihin ko. Nagulat ang dalawa nang marinig ang pamilyar na boses. Mula sa pribadong elevator, marahang lumakad si Charmaine patungo sa kanila. Kasunod nito si Sixto na nakapamulsa lang, walang emosyon ng muka at walang pakailam sa tensyon sa paligid. Charmaine, bulong ni Jordan, agad na nabuhayan ng pag-asa. Inilapag niya ang hawak niyang kahon at lumapit. Bumalik ka para sa akin. Alam ko na hindi mo ko kayang tiisin. Mag-asawa tayo. Charmaine, pwede nating ayusin ito ng pribado. Natawa ng pagak si Charmaine, isang tunog na puno ng panguuyam. Tiningnan niya si Jordan, pagkatapos ay binalingan si Nadine na mukha ng basang sisiw ang ayos. Mag-asawa? Ang kapal din naman ng mukha mong banggitin ang salitang yan. Matapos mo kong gawing tanga. Nandito ko para panoorin kayong dalawa na magmamakaawa habang lumalabas ng pag-aari ko, Jordan. At syempre, para ibigay sa inyo ang pinakamatamis kong regalo bago kayo tuluyang maglaho sa buhay ko. Anong regalo? Napakunot ang noo ni Jordan. Humarap si Charmaine kay Sixto. Binigyan ito ng isang malambing na tingin na hindi kailanman nakita ni Jordan sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa dibdib ni Sixto. Naramdaman ng matigas na kalamnan ng lalaki sa ilalim ng kanyang polo. Jordan, kilala mo ba talaga ang driver mo? Nakangiting tanong ni Charmaine bago lumingon muli sa kanyang asawa. Habang abala ka sa paggiba sa kasal natin kasama ang sekretarya mo, si Sixto ang kasama ko. At hindi lang siya basta driver na naghahatid sa akin. Sixto owned me, Jordan. Lahat ng hiningi ko sa iyo na hindi mo mabigay, nakuha ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Jordan, parang gumuho ang mundo niya sa kanyang narinig. Ang kanyang kamao ay nangatal sa labis na selos at galit. Anong sinasabi mo? Ang bagal mo talagang umunawa.
Singhal ni Charmaine habang lalong inilalapit ang katawan kay Sixto na hinayaan lang siya sa kanyang ginagawa. May nangyari sa amin, Jordan. Sobrang maraming beses na. Ibinigay ko ang sarili ko sa driver mo dahil mas lalaki siyang kumilos kumpara sa'yo. Charmaine, asawa kita. Sigaw ni Jordan. Susugurin sana si Sixto sa labis na pagkabaliw. Ngunit isang malamig at matalim na tingin mula kay Sixto ang nagpatigil sa kanya. Hindi man lang gumagalaw si Sixto, pero ang presensya nito'y sapat na para mawala ang tapang ni Jordan. Asawa, huwag mo kong patawanin. Gusto mo bang ikumpara ko kayo? Kasi Jordan, sa 3 taon natin, walang-wala ka kumpara kay Sixto. Paano natiis niya na din ang isang katulad mo na 2 minuto pa lang nakarating na sa dulo? Charmaine, nanginginig na sigaw ni Jordan sa matinding kahihiyan. Ang kanyang muka'y naging kasing pula ng kamatis, habang si Nadine naman napayuko sa gilid. Hindi alam kung saan titingin dahil sa prangkang ibinubunyag ng legal wife. Totoo naman, di ba, Nadine? Nagtsatsaga ka sa jutay kong asawa na walang pinagmamalaki sa kama? Tapos, wala pang perang matitira ngayon. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Isang manlolokong kulang sa kakayahan at isang kabit na mukhang pera pero naging miserable ang napala. Ikaw, paano mo nagawang pagtaksilan ako? Sumbat ni Jordan kay Charmaine. Pilit na inililipat ang sisi sa asawa. Pinalalabas mo na biktima ka pero natulog ka rin sa ibang lalaki. Ginawa ko yun nung nalaman kong hayop ka, Jordan. At hindi kita pinagtaksilan. Pinalitan lang kita ng masigit sa'yo. Mas malaki, mas magaling. Sa kanya ko naramdaman kung paano maging tunay na babae. Habang ikaw nananatiling isang mabilis at walang kakwenta-kwentang lalaki. Napakapit si Jordan sa kanyang dibdib. Tila ba literal na sinasaksak ang kanyang puso sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa. Ang kanyang ego bilang lalaki, tuluyang dinurog ni Charmaine sa harap ng kanyang kabit at sa harap ng kanyang sariling driver. Tumingin si Jordan kay Sixto. Ang kanyang mga mata, punong-puno ng puot. Sixto, pinagkatiwalaan kita. Binigyan kita ng trabaho. Pinatuloy kita sa pamamahay ko. Nanatiling nonchalant ang mukha ni Sixto. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa kanyang bulsa bago inayos ang pagkakatayo sa tabi ni Charmaine. Tiningnan niya si Jordan mula sa kanyang matatayog na tindig. Bakas ang kawalan ng pakailam sa galit ng dating amo. Trabaho ang hiningi ko sa iyo, Jordan. Hindi ang tiwala mo. At tungkol kay Charmaine, hindi ko siya pinilit. Siya ang lumapit. At binigay ko lang kung anong nararapat sa isang reyna na tinatrato mo lang bilang basahan. Pagsama kayong dalawa sa impyerno, idedemanda kita, Sixto. Papatayin kita. Hiyaw ni Jordan na tuluyan ng nawawala sa katinuan. Subukan mo. Maikling hamon ni Sixto na may kasamang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang taong alam na mas mataas siya kay Jordan kahit anong anggulo ang tingnan. Bilang isang Valdemar, kahit na lumaya siya sa kanyang pamilya, ang kanyang koneksyon at kapangyarihan sa dilim ay sapat na para burahin si Jordan sa mundong ito sa isang galaw lang. Humarap muli si Charmaine sa dalawa bago siya tuluyang tumalikod. Mag-enjoy kayo sa paglalakad sa ilalim ng init ng araw, Jordan at Nadine. At wag na wag ko nang makikita ang mga pagmumukha ninyo sa paligid ko kung ayaw ninyong sasabsaban kayo pulutin. Sumakay si Charmaine sa likod ng kotse habang si Sixto naman sumakay sa driver's seat. Sa pamamagitan ng isang mabilis na pagkabig ng manibela, pinaandar ni Sixto ang sasakyan. Iniwan si Jordan na nakaluhod sa semento habang sumisigaw sa labis na galit at kahihiyan. At si Nadine na umiiyak sa tabi ng mga kahon ng basura. Sa loob ng kotse, tahimik ang buong biyahe. Ngunit may kakaibang init at tensyon na namamayani sa pagitan ni na Charmaine at Sixto. Napatingin si Charmaine sa unahan. Pinagmamasdan ang mga kamay ni Sixto na may hawak na manibela. Masyado ba akong naging marahas sa mga salita ko kanina, Sixto? Tumingin si Sixto sa rearview mirror at sa unang pagkakataon may bahagyang kislap ng paghanga sa kanyang mga mata. Hindi, bagay lang sa kanya yun dahil masyado siyang mayabang para sa isang lalaking walang maipagmamalaki. Salamat, Sixto. Dahil sa'yo, naramdaman ko ulit kung paano mabuhay. Hindi sumagot si Sixto, ngunit marahan itong hinawakan ng kamay ni Charmaine na nasa kanyang balikat. Ang kanyang pagiging malamig
ay unti-unti nang natutunaw sa tuwing kasama niya ang babae. Alam niyang marami pa silang pagdaraanan at may mga lihim pa siyang kailangang itago tungkol sa kanyang pagiging bilyonaryo. Ngunit sa ngayon, sapat na sa kanya na siya na ang lalaking nagpoprotekta sa reynang nagbabalik sa trono. Lumipas ang ilang araw matapos ang eksena sa parking lot. Ngunit ang init ng mga binitiwang salita ni Charmaine ay tila nanatili sa hangin. Naging abala si Charmaine sa pag-aayos ng mga papeles sa kumpanya, habang si Jordan naman patuloy sa pagpapadala ng mga text at email, mga mensaheng puno ng pagsisisi, pagmamakaawa at mga lumang alaala ng kanilang kasal na tila ba sinusubukan nitong pukawin ang natitirang lambing sa puso ng kanyang asawa. Habang bumabaybay sila sa tahimik na daan pauwi sa mansyon, napansin ni Sixto sa rearview mirror ang paulit-ulit na pag-ilaw ng cellphone ni Charmaine. Nakita niya kung paano bumuntong hininga ang babae bago ibinaligtad ang cellphone na nasa kanyang hita. Nanatiling hawak ni Sixto ang manibela. Ang kanyang muka ay blanko gaya ng dati. Ngunit ang kanyang mga daliri ay mas humigpit ang kapit sa balat nito. May kung anong bigat sa kanyang dibdib na kanina pa namumuo. Isang pakiramdam na bago sa kanya. Pakiramdam na hindi niya maranasan nung nabubuhay pa siya bilang isang mayamang tagapagmana na walang pakialam sa mundo. Tumatawag na naman ba siya? Mababa't malamig ang boses na untag ni Sixto. Binabasag ang katahimikan sa loob ng kotse. Tumingin si Charmaine sa unahan. Medyo nagulat sa biglang pagtatanong ng kanyang driver. Oo, si Jordan. Humihingi ng huling pagkakataon para magkausap kami ng maayos. Sabi niya handa siyang gawin ng lahat. Kahit maging alipin ko pa basta wag ko lang siyang tuluyang iwan. Hindi sumagot si Sixto. Sa halip, bigla nitong kinabig ang manibela patungo sa gilid ng isang madilim at bakanting kalsada. Sa isang mabilis at marahas na pag-apak sa preno, huminto ang sasakyan. Patay ang mga ilaw sa paligid at tanging liwanag lang mula sa kotse ang nagbibigay anino sa kanilang mga muka. Napakunot ang noo ni Charmaine. Medyo nababahala sa biglang pagkilos ng lalaki. Sixto, bakit tayo huminto? May problema ba sa sasakyan? Hindi nagsalita si Sixto. Dahan-dahan itong tinanggal ang kanyang seatbelt bago lumingon ng buo kay Charmaine. Ang kanyang mga mata na madalas ay walang emosyon at parang yelo sa lamig, ngayon ay naglalagablab sa isang emosyong matagal niyang itinatago. Ang kanyang panga ay umigting at ang kanyang pagiging nonchalant tuluyan ng natunaw dahil sa init ng kanyang nararamdaman. Babalikan mo ba siya? Ang boses ni Sixto ay hindi ang boses ng isang driver na sumusunod sa utos. Boses ng isang lalaking nasasaktan at natatakot. Anong sinasabi mo, Sixto? Narinig mo ko, Charmaine. Ilang araw mo na siyang tinitiis, pero nakikita ko kung paano mo tinitingnan ang mga mensahe niya. 3 taon kayong nagsama at natatakot ako na baka isang araw magising ka na lang at ma-realize mo na mahal mo pa rin ang ungas na yun dahil sa mga pinagsamahan ninyo. Sixto, bulong ni Charmaine, gulat na gulat sa biglang pagsabog ng emosyon ng lalaki. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong ganito. Wala itong depensa, mahina at nagpapakita ng takot. Nagsiselos ako, Charmaine. Ang kanyang boses ay gumaralgal ng bahagya. Nababaliw ako sa tuwing iniisip ko na ginamit mo lang ako para saktan siya. At kapag tapos na ang lahat, kapag nakuha mo na ang ganti mo, babalik ka rin sa kanya. Dahil siya ang legal mong asawa. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kayang panoorin ka na bumabalik sa lalaking lumapastangan sa'yo. Habang ako, may iwang nakatayo sa gilid bilang driver mo lang. Napatitig si Charmaine sa mga mata ni Sixto. Doon niya nakita ang lalaking handang itaya ang lahat para sa kanya. Ang takot sa mga mata nito ay napakatotoo. Malayo sa mga peking luha na ipinapakita ni Jordan sa kanya nitong mga nakaraang araw. Dahan-dahang itinaas ni Charmaine ang kanyang kamay at hinawakan ng pisngi ni Sixto. Naramdaman niya ang init ng balat nito. Tingnan mo ko, Sixto. Sa tingin mo ba pagkatapos ng lahat ng ipinaranas mo sa akin? Pagkatapos mong iparamdam kung paano pahalagahan at mahalin ng isang tunay na lalaki, magagawa ko pang bumalik sa putikan? Huminga ng malalim si Sixto. Pilit na pinapakalma ang kanyang nagwawalang dibdib, ngunit hindi niya inaalis ang kanyang tingin sa mga labi ni Charmaine. Hindi ko alam. Ang alam ko lang simula nang pumasok ka sa buhay ko. Nagbago ang lahat.
Lumayas ako sa pamilya ko dahil ayokong diktahan ang buhay ko. Pero ngayon, kusang loob kong ibinibigay ang sarili ko sa'yo. Hawak mo ko, Charmaine. At ang ideya na baka mawala ka, yun ang hindi ko kayang tanggapin. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Charmaine. Ang selos ni Sixto ay hindi nagdulot ng inis sa kanya. Sa halip ay ito ang naging patunay na may isang natatanging lalaki na tunay na nagmamahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Hindi ako babalik sa kanya, Sixto. Tapos na ang kwento namin ni Jordan. Hinalikan niya si Sixto nang may kasamang pangako. Isang halik na nagpatahimik sa selos at takot ng lalaki. At nagpatunay na sa larong ito ng pagganti, pareho na silang tuluyang nahulog sa isa't isa. Matagal at malalim ang halik na pinagsaluhan nila sa loob ng madilim na sasakyan. Tila ba doon nila ibinuhos ang lahat ng bigat, takot at pananabik na ilang araw nilang kinimkim. Ang dahan-dahang ilayo ni Sixto ang kanyang labi, hindi pa rin niya binitiwan ang pagkakahawak sa leeg ni Charmaine. Ipinatong niya ang kanyang noo sa noo ng babae, habang maririnig ang paghabol nila sa kanilang hininga. Patawad. Mababang bulong ni Sixto. Bumalik na naman ang kanyang tipikal na mahinahong boses. Nawalan ako ng kontrol. Natawa ng mahina si Charmaine. Hinahaplos ang likod ng leeg ni Sixto kung saan nakalubog ang kanyang mga daliri. Mas gusto ko kapag nawawalan ka ng kontrol. Mas nagiging totoo ka sa akin. Umayos ng upo si Sixto at muling isinandal ang kanyang ulo sa headboard. Ngunit sa pagkakataong ito, kusa niyang hinila si Charmaine para sumandal sa kanyang malapad na dibdib. Agad namang sumunod ang babae. Ipinatong ang ulo sa kanyang balikat habang ang isang kamay ni Sixto ay marahang naglalaro sa mga dulo ng buhok niya. Hindi ko lang talaga matanggap ang ideya na ang isang katulad mo, iiyak pa rin dahil sa lalaking yun. Masyado kang maganda para mamalimos ng atensyon sa kanya. Hindi ako umiiyak dahil sa kanya, Sixto. Umiiyak ako dahil sa galit. Galit sa sarili ko dahil bakit hinayaan kong masayang ang 3 taon ng buhay ko sa isang taong walang kwenta. Pero ngayon habang pinapanood ko siyang gumapang sa lupa, doon ko nare-realize na tama ang ginawa ko. Habang tahimik ang gabi ng dalawa, si Jordan naman kasalukuyang nakaupo sa isang madilim at masikip na sala sa apartment ni Nadine. Pinaliligiran siya ng mga kahon ng kanyang mga gamit na ipinatapon ni Charmaine mula sa mansyon. Ang marangyang buhay na nakasanayan niya, biglang naglaho na parang bula. Jordan, kailangan na nating magbenta ng mga mamahaling gamit mo. Naka-freeze ang lahat ng credit cards mo. Kahit ang mga accounts ko, nadamay dahil sa investigasyon ng kumpanya ni Charmaine. Paano tayo mabubuhay? Tumahimik ka na din, pwede ba? Anong tumahimik? Ikaw ang lalaki dito, Jordan. Sabi mo sa akin, kapag nakuha mo na ang pera ni Charmaine, gagawin mo akong reyna. Pero ano to? Pareho tayong walang-wala ngayon. Hindi na siya pinansin ni Jordan. Ang kanyang isip ay lumilipad pabalik kay Charmaine. Hindi niya matanggap na ang kanyang asawa naangkin na ng kanyang sariling driver. Ang bawat salita ni Charmaine tungkol sa kakayahan ni Sixto sa kama ay parang laso na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkalalaki. Sixto, mariing bulong ni Jordan habang pilit na kinukuyom ang kanyang mga palad hanggang sa magkulay puti ang kanyang mga kuko. Driver ka lang. Driver ka lang. Sisiguraduhin kong babayaran mo ang pag-agaw mo sa asawa ko. Inilabas ni Jordan ang kanyang lumang cellphone at may tinawagang isang lumang kilala sa underworld. Isang tauhan na gumagawa ng mga maruruming trabaho kapalit ng pera. Handa siyang isang lang kanyang natitirang mga mamahaling relo para lang ipasira ang muka at buhay ng driver na umagaw sa kanyang karangyaan. Kinabukasan, maagang pumasok si Charmaine sa opisina. Mas lalo siyang naging istrikta at seryoso sa pamamahala ng kumpanya. Ang mga empleyado ay halos hindi makatingin ng diretso sa kanya dahil sa otoridad na kanyang ipinapakita. Habang nasa gitna siya ng pagre-review ng mga financial statements, pumasok si Sixto, dala ang isang baso ng sariwang juice. Ibinaba niya ito sa tabi ng laptop ni Charmaine nang walang ingay. Salamat, nakangiting sabi ni Charmaine. May napansin akong kakaiba sa labas ng gusali kanina. May 2 lalaki na kamotor na kanina papabalik-balik at nakatingin sa sasakyan natin. Mukhang may nagmamanman. Sa tingin mo, tao yun ni Jordan? Malamang. Huwag ka mag-alala. Sabi ko sa'yo hindi kita iiwan. Hayaan mo silang kumilos.
para mas madali ko silang maibaon. Hindi alam ni Charmaine, bago pa man pumasok si Sixto sa kanyang opisina, ay natugunan na ng kanyang sarili ang mga plano ni Jordan. Bilang isang Alexander Sixto Valdemar, ang kanyang mga tauhan sa dilim, mas mabilis kumilos kaysa sa mga mumurahing guns na kinuha ng kanyang dating amo. Habang abala si Charmaine sa pagtatrabaho, palihim na nag-text si Sixto sa kanyang private security team. May mga daga sa paligid ng kumpanya. Iligpit ninyo ng tahimik at sabihin nyo kay Jordan, maling lalaki ang kanyang binabangga. Ito ang bilin niya bago ibinulsa ang kanyang cellphone. Ilang buwan nang mabilis na lumipas matapos ang gabi ng matinding komprontasyon. Sa tulong ng mga ebidensyang nakalap ni Charmaine at sa tahimik na pagmanyobra ni Sixto sa likod ng mga eksena, tuluyan ng gumuho ang mundo ni na Jordan at Nadine. Hindi lang simpleng pagkakapriz ng account ang inabot ng dalawa. Dahil sa kasong qualified theft at falsification of commercial documents na isinampa ni Charmaine, mabilis na naglabas ng warrant of arrest ang korte. Ang dalawang lalaking nakamotor na ipinadala ni Jordan noon para manakit sana kay Sixto ay madali ring nailigpit na mga tauhan ni Sixto at sila pa mismong nagturo kay Jordan bilang utak ng plano. Sa isang masikip at madilim na presinto, magkahiwalay na nakakulong sina Jordan at Nadine. Wala na ang mamahaling suit ni Jordan. Suot niya na ngayon ang uniforme ng preso. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang muka luging-lugi, at ang kanyang mga mata tila nawalan na ng katinuan. Jordan, kasalanan mo to. Sabi mo hindi tayo makukulong. Sabi mo matalino ka. Hysterical na sigaw ni Nadine mula sa kabilang selda. Basag ang boses sa walang humpay na pag-iyak gabi-gabi. Ang kanyang balat na dating inaalagaan sa mga mamahaling spa ay puno na ngayon ng kagat ng lamok. Hindi siya sinagot ni Jordan. Nakatitig lang ang lalaki sa sementadong sahig habang paulit-ulit na naririnig sa kanyang isip ang mga huling salita ni Charmaine na humamak sa kanyang pagkalalaki at pagkatao. Wala siyang pambayad sa magaling na abogado at tinalikuran na rin siya ng kanyang mga dating kaibigan sa negosyo. Ito ang kanyang tuluyang pagbagsak. Isang marahas na karma para sa isang lalaking naging gahaman at taksil. Habang nagdurusa ang mga nagtaksil sa kanya, ay kakaibang pakiramdam naman ang unti-unting gumugulo kay Charmaine nitong mga nakaraang linggo. Madalas siyang mahilo sa umaga at ang kanyang paboritong kape ay biglang nagdulot sa kanya ng matinding pagsusuka. Isang umaga habang nasa loob siya ng banyo ng kanyang mansyon, nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa dalawang pulang guhit sa hawak niyang pregnancy test kit. Buntis siya at alam ng kanyang puso kung sino ang ama, hindi kay Jordan dahil higit 1 taon na silang walang ugnayan ito bago pa man ang divorce. Ito'y walang iba kundi kay Sixto, ang lalaking umalalay at nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Nang bumaba siya sa sala, nadatnan niya si Sixto na seryosong nakatayo malapit sa bintana. Tila may malalim na iniisip habang hawak ang isang mamahaling envelope. Nang marinig nito ang hakbang ni Charmaine, agad nitong itinago ang kanyang pagiging seryoso at bumalik sa kanyang tipikal na nonchalant at kalmadong muka. May problema ba, Charmaine? Parang maputla ka. Huminga ng malalim si Charmaine bago kinuha ang kamay ni Sixto at ipinatong ito sa kanyang patag na tiyan. Sixto, magiging tatay ka na. Buntis ako. Natigilan si Sixto. Sa unang pagkakataon, nakita ni Charmaine na nanlaki ang mga mata ng lalaki at tuluyang nawala ang kanyang pagiging mailap. Tinitigan nito ang tiyan ni Charmaine bago muling tumingin sa mga mata ng babae na may matinding halo ng gulat, saya at pag-aalaga. Anak natin? Oo, Sixto. Anak natin. Nakangiting sagot ni Charmaine habang may luhang umaagos sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong to, huluha ito ng labis na kaligayahan. Dahan-dahang niyakap ni Sixto si Charmaine nang napakahigpit. Ibinaon ang kanyang muka sa leeg ng babae. Ngunit matapos ang ilang sandali ng katahimikan, dahan-dahan siyang kumalas at tiningnan si Charmaine nang may seryosong muka. Dumating na ang tamang oras. Hindi niya na pwedeng itago ang katotohanan ngayon na magkakaroon na sila ng pamilya. Charmaine, may kailangan ako ipagtapat sa'yo. Isang bagay na matagal kong inilihim dahil gusto kong protektahan ka at ang sarili ko. Panimula ni Sixto habang iniaabot ang envelope na hawak niya kanina.
Napakunot ang noo ni Charmaine habang binubuksan ng sobre. Sa loob nito ay may mga legal na dokumento, mga sertipiko ng shares sa isang higanting kumpanya sa ibang bansa at isang sulat na may pirma ng kanyang ama. Alexander Sixto Valdemar? Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Valdemar Group? Ang pamilyang nagmamay-ari ng pinakamalaking real estate at shipping line sa bansa? Oo, lumayas ako sa amin 1 taon nang nakalilipas dahil hindi kami nagkaunawaan ng ama ko. Gusto niya akong ipakasal sa babaeng hindi ko mahal para sa negosyo. Iniwan ko lahat. Nagpalit ng pagkakakilanlan at nagpanggap na ordinaryong driver para lang makalaya. Pero nung makilala kita at ngayon na magkakaanak na tayo, nakipag-ayos na ako sa kanya. Tinanggap niya ang desisyon ko. Natulala si Charmaine. Tila hindi maproseso ng kanyang utak na ang lalaking pumatol sa kanya, ang lalaking nag-alaga at nag-alalay sa kanya ay isang bilyonaryo na kayang bilhin ang kumpanya nila kung nanaisin ito. Kaya huwag kang mag-alala sa mga banta ni Jordan o kahit kanino. Charmaine, patuloy ni Sixto, dahan-dahang lumuhod sa isang tuhod sa harap ng babae habang inilalabas ang isang napakagandang kahon. Hindi ka na magiging trophy wife ng kahit sino. Dahil sa buhay ko, ikaw ang reyna. Charmaine, papayag ka ba na maging tunay kong asawa? Maging Mrs. Valdemar? Hindi na nakapagsalita si Charmaine dahil sa labis na emosyon. Tumango siya ng paulit-ulit habang umiiyak at kusa niyang isinuot ang singsing sa tulong ni Sixto. Mabilis siyang binuhat ng lalaki at inikot sa sala habang nagtatawanan silang dalawa. Isang tagpo na purong kaligayahan na matagal nang ipinagkait sa kanila ng tadhana. Makalipas ang 5 buwan, idinaos ang kanilang kasal. Ito'y hindi naging isang madali ang seremonya dahil ito ay pinaka-eleganting kasalan na dinaluhan ng mga pinakamatataas na tao sa lipunan at negosyo. Sa loob ng isang marangyat lumang katedral na napapaligiran ng mga puting rosas, dahan-dahang naglalakad si Charmaine sa altar. Suot niya ang isang napakagandang custom-made na pangkasal na bestida na bahagyang nagpapakita ng kanyang 5 buwang tiyan. Ang kanyang muka ay maningning. Malayo sa Charmaine na umiiyak noon dahil sa kataksilan. Sa dulo, nakatayo si Alexander Sixto Valdemar. Suot nito ang isang napaka-eleganting itim na tuxedo. Maayos ang buhok at bakas ang kanyang tunay na dugong bughaw na tindig bilang isang bilyonaryo. Ngunit sa likod ng kanyang karangyaan, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig lang sa isang babae. Kay Charmaine, ang kanyang tipikal na nonchalant na muka tuluyang napalitan ng isang napakatamis at totoong ngiti ng sa wakas makarating ang babae sa kanyang tabi. Napakaganda mo, bulong ni Sixto habang kinukuha ang kamay ni Charmaine mula sa kanyang mga magulang na ngayon ay masayang-masaya na rin para sa kanya. Salamat dahil hindi mo ko iniwan, Sixto. Bulong din ni Charmaine habang nakatitig sa lalaking nagpabago sa kanyang buhay. Sa harap ng lahat, nang sabihin ang huling salita para sa seremonya, ay marahang hinawakan ni Sixto ang mukha ni Charmaine at hinagkan ito ng may kasamang malalim na pangako ng pag-ibig at proteksyon habang buhay. Ang palakpakan ng mga tao ang tangi nilang narinig. Isang marangyat masayang pagtatapos sa isang kwento ng paghihiganti at isang napakagandang simula para sa totoong pagmamahala ng isang babaeng pinagtaksilan at ng kanyang runaway billionaire driver.